si Gabriel Go. Sir Gab, kumusta ka na? Magandang umaga sa'yo. Nagising ba kita ngayong umaga ito ng linggo, Gab? Sir Orly, Yes. magandang umaga sa iyo. Actually, kanina pa ako gising, no? Dahil maaga tayong Pasensya na. gumigising, pero although it's a Sunday, Ayan, buti wala naman. munang operation. Mabuti naman na kasi alam ko naman na ang unang bubungan sa tuwing umaga may tawag. Marami nakasagabal ngayon, minsan hindi lang sasakyan, truck pa nga. Ang gabi itong pinag-uusapan nito ng DILG, mukhang ang DILG serious sa usaping ito na talagang once and for all, ang kalsada maibalik sa mga motorista at ang bangketa o ang sidewalk maibalik sa mga pedestrian. Dahil minsan talaga naman pag alis ng ilang mga nangangasiwa ng pagkasaayos diyan, balik din yung mga nagiging sanina sa gabal. Ano bang observation ninyo sa gitna nitong usapin na ito na tuloy ang pagbabawal ng mga nakaparada ho? Ang usapan yata parang totally wala, tapos meron din parang may oras lang. Ano bang observation at napapansin ng inyong grupo dito sa problemang ito? Well, unang-una, no, Sir Orly, we all have to agree na ang mga kalsada, ito po ay hindi naman talaga ginagamit na parkingan or mas malala, garahe. At Mm-mm. ang mga bangketa, lagi natin sinasabi ito, no, it is beyond the commerce of men. So, ibig sabihin po niyan, hindi po pwedeng gawing extension yan, hindi lang po ng negosyo, but also any other forms of obstruction. Mm-mm. So, yung puntong yan, lahat po tayo ay we agree on that point. Mm-mm. Ngayon naman, itong plano sa pangunguna po ng DILG at katuwang po ng LGU and of MMDA. course ng Mm. MMDA, Mm. it is a good step. Alam po natin na it's about time na magkaroon po talaga ng strict implementation pagdating po dito sa problema natin sa traffic congestion, problema po natin ng obstruction, na ang talagang isa sa mga rason or reasons po natin ay yung mga illegal parking. Sa araw-araw po, no, na nakikita natin sa lansangan, pag umiikot tayo sa ating mga operasyon, isa yan sa mga sagabal na talagang nagdudulot po ito na matinding traffic. At hindi lang po ng traffic, but also safety ng ating mga road users. Mm. So, it's a good step na magkakaroon po tayo ng mas mahigpit na pag-i-implement po nito. Kung maalala natin, Sir Orly, no, a few years ago, actually meron tayong pinapatupad na tinatawag po na BARCO. It was initiated also ng DILG katuwang po ng MMDA, ang tinatawag po ng Barangay Road Clearing Operations. Mm-mm. So there was already an initiative. So ngayon naman itong suggestion, no, ng ating butihing kalihim po ng Interior and Local Government po natin, si Secretary Remulla, na yung pagbaban po ng parking unang-una sa mga secondary roads or sa mga internal roads. Maganda rin po yan dahil isa yan sa nakikita nating problema na kung saan sa dami po ng reklamo ng illegal parking, yan na po yung isa sa mga solutions Tama yung sinasabi natin, ang mga kalsada hindi po pwedeng dapat maging garahe yan. Mm-mm. So, there are a lot of things that we have to consider pagdating po Okay. sa implementation. Buti binanggit mo, Sir Gab, yung BARCO, Barangay Road Clearing Operations. Ano na nangyari dito? Dahil naalala ko, nung ito'y unang ipairal, matibay ang ugnayan. MMDA, pati noong mga ilang opisyal na barangay. But after several months, parang balik uli. At ang nagiging problema ngayon, yung mga natitira para ipairal na maging maayos ang lansangan, ang kalaban nila tuloy ngayon, barangay pa. Kayo, yung ba ang observation ninyo, Sir Gab? Well, Sir Ordy, no, medyo nagkaroon po ng, hindi naman natin pwedeng sabihin na naitigil ito dahil in fairness naman po, maraming mga barangay, Tinutuloy. tuloy-tuloy. Oh, very good. Tuloy-tuloy Very po. good kung ganun. Kaya ko nasabi yan kasi minsan nakikita ko sa video mo, minsan may pinapakita approve daw ng barangay. Pati yung kantin o restaurant sa gilid ng kalsada, approve din daw ng barangay. Ba't may ganun? Well, tama ka dyan, Sir Orly, no? Sa totoo lang, there are some sort of inconsistency. Meron po kasing, well, first and foremost, lagi natin sinasabi rin yan, no? Ang hanap buhay, hindi natin pinagkakailayan or hindi natin pinipigilan ng ating mga kababayan. Ano kumita? It's just, Tama. but the fact there is, no, hindi natin pwedeng gawin ito at the expense of obstructing traffic and syempre, ang mas malala, obstructing the sidewalk. So, there should be a consistent implementation. And sa nakikita po natin,
this time around, no, itong problema po ng parking at itong magiging solution po natin, sa nakikita po natin, magkakaroon po ito ng consistent and strict implementation na. Dahil unang-una, sabi nga po ng ating buting chairman, Atty. Don Artes, na unang-una, lagi natin sinasabi, ang mga major thoroughfares, mabuhay lanes, non-negotiable na po talaga yan ever since. Mm-mm. No parking at all times po yan or at all costs. Mm-mm. So ngayon, papasok po tayo dito sa mga internal o mga tinatawag nating secondary roads. So dyan po, of course, katuwang po natin ang lokal na government or the lokal na pamahalaan na kung saan they also have to see for themselves, no, kung ano po yung mga kalsada na talagang dapat no parking or zero obstructions. Mhm. Okay, maganda rin kasi pagkakataon nito para din po doon sa ilang barangay. Kung may bakanting lote at hindi naman nagagamit, kasi may mga ganyan naman mga lugar sa mga barangay. Pwede siguro gawan ng paraan na magkaroon ng common parking area. Siguro kung pwedeng singilin, overnight parking o kung ilang oras, additional income yan. Siguro pwedeng tingnan yun. Ito paraan na ito, itong mangyayaring ito na paraan din para bukod sa pagkakaroon ng kaayusan, magkakaroon ng isang mas magandang sistema sa barangay. Tama po kayo. Actually, that's a very good approach na kung saan ang mga bakanting lote, Pag-amin. maaari nating i-convert into tinatawag nating common parking spaces. Kesa ginagawang basurahan ng ilang Tama mga po sa kayo. barangay. Oo, tinatambakan, ginagawang junk shop. Oo. Yes. Actually, sayang nga po itong mga bakanting lote natin. May it be government-owned or kung meron man mga pribado mga lote dyan na ninanais po nila na pwede po maging tulong sa ating pangangasiwa po dito when it comes to the parking. I think that's something that we have to look into also, no? Kasi ang problema natin sa lansangan, lalo na po, specifically on the obstruction and illegal parking, hindi lang naman po sa hanay ng gobyerno ang pagsasaayos po nito. We also need the collaboration, yung pakikipagtulungan ng mga bawat citizen or mga pribadong individual natin. Dahil kung tayo po ay hindi natin papairalin ang pagiging considerate sa mga kasama natin sa kalsada, I think it will take longer time para may ayos natin ito. Pero kung mas maiintindihan ito ng ating mga kababayan, then I think it will be easy for us para ayusin itong problema ito. Nakikita mo ba na magiging ito yung sagot na dun sa araw-araw na ginawa ng Diyos? Pabalik-balik na lang, hindi lang MMDA, pati yung mga siguro mga nangangasiwa, mga departamento ng LGU na pabalik-balik sa paglilinis sa mga bangketa, pati mga pumaparada, na basta-basta na lang. Ito talaga yung solusyon na nakikita ninyong very effective kung i-implement as soon as possible. Tama po kayo, Sir Orly, no? It's a very welcoming solution po yan. At sinasabi ko nga lagi, it's about time na magkaroon tayo ng collaborative effort at whole government approach pagdating sa pag-a-address nitong problema ng illegal parking. At babalikan ko pa rin, no? Sinasabi nga natin, ang kalsada para sa mobility yan. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na dalos ng trapiko. At hindi po ito yung magkakaroon tulad na nangyayari ngayon. Yung mga nakaparada sa kalsada, mga nakahambalang, iwasan pa natin ito, iiwasan ng mga pedestrians. So it constitutes road safety, and aside from that, yung lagi natin sinasabi, tumatagal ang biyahe ng ating mga motorista. Hindi lang ito siguro solusyon sa traffic in a way na magiging maluwag ang lansangan, magiging solusyon ito sa traffic dahil yung ilang may kakayahang bumili ng pagkarami-rami sasakyan pero walang parking. Magdadalawang isip ngayon kasi pwede naman akong pumarada sa harap ng bahay ko. Bili pa nga, may bakante pala dito sa gilid na to ng kapitbahay ko. Wala ko. Bilang ko kaya to ng isang malaki-laking mga SUV. Para may parking area na ako. Gusto ko yung sasakyan tulad ng nakikita ko minsan na ikino-commercial. Mga ganong klase. Yung sinasaksak lang, umaandar na. Pwede rin siguro, baka bakante pa yung harapan ng fire hydrant, pwede pang paradahan. Ay nako, lalo malaking problema. Pag nagkasunog, hindi mapapakinawakan yung bibili mo sa sakyan, dudurugin ng mga bumbero. Pero magiging sagabal ka para masawata agad yung sunog dahil pinaradaan mo yung fire hydrant. Dapat inunawaan niya ng ating mga kababayan, sir. Ano po? Tama po kayo. Alam nyo, yung mga problemang yan, yung mga illegal parking sa mga kalsada natin, hindi lang naman sa
it's being an obstruction eh. Marami tayong mga nakakasalubong or nakikitang problema rin. Tulad nga ng sinabi ko, hinaharangan na yung fire hydrant. Oo. Pinaparkingan na yung pedestrian crossing or pedestrian lane. Oo. And pangatlo, hinaharangan ng PWD ramp. So, ito Isa pa yan. yung mga yan, no, dapat hindi lang po respeto sa usage of it, but also yung disiplina natin. Mhm. So, itong welcoming approach po, no, na pagbaban po ng mga parking sa ating mga lansangan, it's also a way para mapilitan na ma-instill natin yung disiplina. Totally, mukhang hindi yata mapagbibigyan yung kahilingan na kung wala kang parking, huwag kang bumili ng kotse. Ito, para dito, para kahit paano, dalawang isip ka naman na hindi ko mo, no, yung iba talaga nabili na yung kalsada sa harapan nila eh. Oo, bakit ka hindi ako paparada, para sila na nakabili, parang yung iba hindi pwede pumarada, sila lang. Ay, hindi ho part ng inyong garage po yun. Hindi part ng inyong Unang-una, property. alam mo, Sir Orly, no, ang mga sasakyan napakamahal. It's a price possession Hindi naman lahat ng tao can buy vehicles on a monthly basis or maybe in a yearly basis. So, isa yan sa responsibilidad of being a car owner. Yung hanapan ng tamang parkingan ng inyong mga sasakyan. Tama. Para hindi yung kung saan-saan lang. Tapos makakasagabal pa. Hindi lang sa mga kapitbahay, pati na rin po. Ang dami kayo magkakapitbahay nag-aaway. Dahil dyan. Totoo po kayo. Actually, Nakibarites pa ako. mga natatanggap ng mga reklamo. Yung iba dyan, hinarangan yung gate ng kapitbahay. Magkukumpare pa, nagkakasulian ng kandila dahil sa parking. Anyway, Sir Gab, malaking tulong ito. Finally, malaking tulong ito Yes. para sa inyong nakikita. Pero kung malaking tulong, ano ang effective? Yung talagang wala buong araw o oras lang, 5 ng umaga. Narinig ko, 5 to 9 ng 5 ng umaga hanggang 9 ng gabi. Yung iba naman naririnig ko parang rush hour time lang, 7 to 9 and then 5 to 8. Anong sa tingin mong effective dito? Well, Ano matunog? Ibig sabihin, ano sa tingin mong kahantungan? Batid na rin siguro sa ugnayan DILG at itong mga bumubuo ng Metro Manila Council. Well, unang-una, no, sabi nga, lagi natin sinasabi, major thoroughfares, mabuhay lanes, lahat po to non-negotiable already. So that's two types of roads na hindi na natin kailangang isipin dahil matagal na po natin pinapatupad ang no parking zones po lahat dito. So yung pagpapatupad naman po ng mga itong no parking or parking ban sa mga ibang kalsada which are beyond the mabuhay lanes and the major thoroughfares. Isa po yan sa magiging consultative po natin dahil magkakaroon nga po ng tinatawag na TWG or Technical Working Group Apo. consisting of all the Metro Manila mayors, ng MMDA at ng DILG na kung saan we have to agree kung tayo po ba ay magsiset ng merong time frame, meron lang po bang limitation ng oras, or we will totally ban it. So, yan po yung pag-aaralan in the span of a month. And by September 1, ilalabas po natin yan kung ano po ang magiging best solution at best suggestion no, na agreeable to the all Metro Manila mayors or the Metro Manila Council. Pwede raw ba ipatupad na agad yan next week? Well, May Sir mga Orly, nagmamadali na eh. Pwede ba next week na yan? well, wag po kayong mag-alala, no? Marami pa tayong mga ino-operate na mga kalsada, marami po tayong binibigyan ng atensyon na mga complaints. So technically po, ang mga kalsada na kung saan wala naman pong ordinansa ng parking or mga one-side parking, kung tutusin, no parking zone po ito mga to. So, as early, actually even before pa po, ino-operate na po natin yan. So, ang mangyayari lang po, the only difference this time around, no, pagpasok po ng Setyembre, kung saan magkakaroon po tayo ng a much concrete solution to it. At hindi lang po yun, kumbaga magiging stern approach na po yan sa paglalagay po ng disiplina sa ating mga lansangan. Okay. Sir Gab, maraming salamat sa binigay ng pagkakataon at nakikiusap po ako. Pag merong matigas ang ulo kayo hinuhuli at ginamit ang pangalan ko, pakidoble ang penalty. Ha? Parang kahapon lang po ata. Naku, yun naman. Sinabi naman, sports car, o ba't ka para dyan? Sir, kotse ito ni Orly Trinidad. Buti na naniniwala ka. Buti na lang naniniwala ka hindi ko kaya gano'ng klase, no? Teka, maraming salamat. Ingat ka palagi. Thank you. Salamat. And regards sa family at sa baby, ha? Pakitingnan kung basa na yung diaper at pakipalitan agad.
Walang anuman, no? As always, maraming salamat. It's an honor to be on your show. Mabuhay ka. Thank you, sir. Ang kinikilingan, walang pinopro